May ibong Adarna. Ang ibong Adarna natagpuan daw sa isang isla ng Antique. Makulay at matingkad ang mga balahibo nito. First time ko makakita nito. Ang kaibigan tunay nga, may ibong Adarna. Ang mahiwagang ibon na dati mababasa lang sa mga aklat. Nagkatotoo ng haba? Ito na nga kaya ang malamat ng ibong Adarna. Ang lalaking ito parang napadpad na raw sa kaharian ng Berbanya, feeling prinsipe sa alamat ng ibong Adarna. Halos maging bato na raw siya sa pagkabighani na makita ang ibong walang kasing ganda. Napakaganda ng kulay. Ang una kong napansin dito, yung kulay niya parang watawat ng ating bansa. Tsaka napakahaba ng kanyang buntot na medyo brown. Habang sinusundan ko, mayroon siyang tinawiran na sapa. Nakakatuwa kasi tumatalon pala siya. Sa kwento, may kakayahang magpagaling ang tinig ng ibon. Pero iwasan lang daw na maiputan ito dahil ikaw ay magiging bato. Ito na nga kaya ang mahiwagang ibon sa puno ng Piedras Platas na minsang hinanap ni Don Juan sa bundok Tabor para pagalingin si Haring Fernando. May ibong Adarna ay tumatalon pala siya. Ang ganda, sobrang ganda. Kuha nila ngayon. Narinig niyo na ba itong bot-bot? Pero bago to lantakan, kailangan munang paghirapan. Hirap para hanapin yun. Babaeng namimitas lang ng mangga. Bumulagta sa lupa. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan si Nair at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa At dapat kayo rin. Sa unang tingin, mukha itong strawberry o maliliit na longganisa. Pero isa pala itong laman dagat na kung tawagin ay sea anemone. Ligtas nga ba itong kainin? Yung panahon pang buhay pa si Lolo, pinakain sa amin ng botbot. Manlalaki rin ba ang mga mata nyo sa gulat dahil sa viral video na to? Imbis na ma-fall sa taong minamahal ngayong araw ng mga puso, nahulog ang babaeng ito sa video. Napano na kaya siya? Ang video ito hindi lang dumaan dahil napahinto, napanganga at napaklik ang karamihan. May ibong Adarna. Ito na nga kaya ang mahiwagang ibon sa puno ng Piedras Platas? May ibong Adarna ay tumatalon pala siya. Ang ganda, sobrang ganda. Kapag natatakot ka, ano ang tumatayo? Pwede kong gawing metaphor. Gawin mo! Oh, pwede. Spoken word, go. Yeah. Pag natatakot ako, nagdadasal ako. Ang tumatayo sa akin ay kung ano-ano. Pero sa madaling sabi, meron ikaw, meron ako. Tumutubo ito ang balahibo. Speaking of balahibo, ang ibong Mala Adarna, ang ganda at kulay ng balahibo ay nakita raw ni Marcelino sa Semirara Island, isang isla sa Antique. Nakakatuwa kasi meron sila ditong aviary, isang conservation na kung saan naman po ay makikita po natin lahat ng mga pambihirang ibon na halos mauubos na, doon nga po ay naiingatan at naaalagaan po nila. Pero ayon sa mga eksperto, hindi raw itong ibong Adarna kundi isang ibon na kalahi ng manok, ang golden pheasant. Yung golden pheasant or yung Chrysolophus pictus ay isang ibon na natural na matatagpuan talaga sa China. Pero ngayon, marami ng mga introduced na populasyon niya sa iba't ibang mga bansa. Kasama na rin yung Pilipinas. Yung golden pheasant, nakuha niya yung pangalan niya dun sa itsura ng mga lalaking ibon na merong blue, merong red, merong gold na mga feathers. Yun ay yung lalaking golden pheasant. So yung babaeng golden pheasant, usually kulay brown lang sila. Isang golden pheasant sa mga ibon na mas tahimik at hindi kilala sa malalakas o melodious na huni. Magkamag-anak ang manok at golden pheasant. Pero mas kilala ang golden pheasant sa matitingkad nitong kulay. Kung may isang ibon daw na mas ma-associate sa ibong Adarna sa itsura at pinanggalingan, ito raw ang Philippine Trogon. Yung Philippine Trogon or yung Harpactes ardens ay isang ibon na matatagpuan lang sa Pilipinas o endemic lang dito sa atin.
Primarily, insekto raw ang diet ng mga Philippine trogon. At tulad ng golden pheasant, ang ibong ito ay listed as least concern sa IUCN or International Union for Conservation of Nature Red List. Kailangan mapanatili nating buo, intact at connected yung mga gubat na meron tayo. Meron silang mga habitat or mga matitirahan pa para makapagparami pa sila. Kahit maalamat ang ganda ng mga ibon na ito, hindi naman daw masasabi na itong mga ibong Adarna. Dahil ang ibong Adarna ay katang-isip lang. Siguro pareho silang naging parang reference for ibong Adarna dahil dun sa pagiging makulay nila. Yung ibong Adarna. Sa dami ng mga uri ng ibon sa mundo, meron talagang legendary ang ganda. Pero higit sa paghanga, dapat sabay lumipad ang pag-iingat at magpapahalaga sa kanila. Dami mong alam, Kuya Kim. Kung trending ngayon ang glow-up beauty trend na bebot, Nakuha nila ngayon. narinig niyo na ba itong bot-bot? Kalating kilo siguro to. Kung mga 1 kilo mahigit. Hindi lang yan basta trending dito sa Zamboanga del Sur. Go-to na raw talaga itong kainin ng mga lokal. Yung panahon pang buhay pa si Lolo, pinakain sa amin ng bot-bot. Pero bago to lantakan, kailangan munang paghirapan. Hirap pala hanapin yun. Bukod sa bot-bot, may iba pang tawag sa lamang dagat na to. Tinatawag itong buli-buli sa ilang komunidad. Kahit mukha itong halaman, ang totoo, hayop talaga yan. Isa itong marine invertebrate, gaya ng jellyfish at mga coral. Meron silang stinging cell sa kanilang galamay na ginagamit nila para manghuli ng kanilang prey at bilang defense mechanism sa mga predator. Sa Ingles, tinatawag ito mga sea anemone. Dami mong alam, Kuya Kim! May mahigit 1,000 species ng mga sea anemone at may iba't ibang color, size at shape ang mga ito. Namumuhay sila sa bungad na parte ng dagat. Pero kapag low tide, pwede rin sila makuha at mapulot sa seashore. Kumpletuhin niyo po. She sells seashells by the... Tagalog lang kasi po. Pwede na yan, kahit na English. She sells seashells by the... Seashore. 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 Perlishell. Para sa mga ngisda na sina Berna at Covignano, kailangan pa nila sumisid para makakuha ng bot-bot. Tuwing hapon sila sumisisid dahil mas mababaw ang tubig sa dagat sa mga oras na yun. Mahirap namin yun, kanang yung maglugit, ginalugit yun sa bato yun, sa ilalim yun. Yung malaki, hindi namin na kinuha noon, kay may piece yun, madikit yun sa kamay namin. Kapag spotted na ang bot-bot, kailangan pa nila itong bungkalin. At paulit-ulit silang sisisid hanggang makuha na ito. Hirap pala hanapin yun. Ihaw ang pinakamadaling luto sa bot-bot. Lasang clam. Pero kung gustong gawing espesyal pa ang bot-bot, carry din itong gawing kare-kare. Lagyan ko na yung pangtimpla, parang masarap. Lagyan ko ng hanghang at gata. Takpan natin, mga 2 minuto lang. Parang chicken. Maanghang at masarap. May tuturing na exotic food ang bot-bot o hindi pang karaniwang pagkain. Pero hindi naman ito endangered. Kaya ang mga lokal, kinalakhan na itong kainin.
yung mga kinakain doon ng mga native is okay na sa kanila yon, at saka yung kanilang katawan ay hindi na kailangan mag-adjust pagdating doon sa mga pagkain na yun, kasi familiar na yung pagkain na yun para sa kanila. Ang sea anemone ay nabanggit sa early 2000 Disney Pixar film na Finding Nemo. Ang mga sea anemone may symbiotic relationship o sobrang close na relationship sa mga clownfish tulad ni Nemo. Dililinis at tinataboy ng clownfish sa mga isda na pwedeng manakit sa sea anemone. At kapalit nito, pinoprotektahan naman ng anemone ang clownfish gamit ang mga stinging cells nito. Ang mga clownfish kasi may immunity sa laso ng anemone dahil sa mucus layer na meron sila. Ang mga botbot talaga naman pabibo na noon pa. Mula sa dagat hanggang sa plato. Babaeng namimitas lang ng mangga, bumulagta sa lupa. Alam niyo ba, imbis na ma-fall sa taong minamahal ngayong araw ng mga puso, sa iba, nahulog ang babaeng ito sa video. Habang nangunguha kasi ng mangga sa tabing bahay sa Bulacan, bigla na lang siya nahulog mula sa punong may halos 3 palapag na bahay ang taas. At pagbagsak sa lupa, aray! Nauna pa ang likod niya. Napano na kaya siya? Kung pagalingan sa paglambitin, hindi raw tayo mabibitin sa pagpapakitang gilas nitong isa nating kapuso. Nag-alatarsan sa kagubatan. Nariyang umakyat sa matatalig na sanga. Lumipat-lipat ng puno para bang namamasyal lang sa park. At tumalambitin kahit sa maninipis na sanga. Na tila ba lumilipad pa sa ere. Ang Pinoy Tarzan na aming nakilala, ang 29 years old na si Junri mula sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. 10 years old ako nagtuto ng akyat ng puno. Araw-araw po ako nag-akyat kasi wala naman po akong trabaho. Kasi ang bata pa ko noon, walang nagturo sa akin. Dahil napapalibutan ng mga puno ang tirahan nila, kagubatan na rin ang nagsilbi niyang playground. Kaya ang ganitong hilig sa pag-akyat ng puno, binitbit niya hanggang pagtanda. Sa katunayan, dito na nga raw siya nakakuha ng pagkakakitaan. Lalo na't kamakailan daw, umalis na siya sa trabaho sa isang kumpanya ng sardinas. Umuwi ako, nag-resign ako, umuwi ako sa probinsya namin. Eh, ito na lang naisipan ko na mag-content creator. Ito pong ginagawa ko sa pagtarsan-tarsan, akyat-akyat. At dahil literal na nasa jungle, hindi rin daw may iwasan ng ilang mga kapamakan. Yung mga ahas na maakyatan ko, pag nakapitan ko sa puno, yung mga ahas, talagang ang bilis ko talaga mag-akyat kasi natatakot po ako. Bubuyog. Bilis ko talaga mag-akyat pag kinagat ko ng ganyan. Kung dati puno ng buyo-buyo na tinatayong umaabot ng 5 metro ang taas, ngayon level up na rin siya at binabasta-basta na lang ang matataas na rubber tree. Ang pinakamataas na punong naakyat niya, standing tall at 10 meters o sintas ng 3 palapag na building. Malaki talaga ang importansya ng mga puno sa tao, maski nung sinaunang taon. Ito ang nagsisilbing temporary shelter ng ating mga ninuno upang makaiwas sa mababangis na hayop, lalo kapag gabi. Dami mo talagang alam, Erwin. Ito po lang yung mga sugat ko, mali. Hindi naman mga malaki, maliit naman, parang gas-gas lang. Pero hindi raw ito iniinda ni Junri dahil pakiramdam niya, dito talaga siya nabibilang sa kagubatan. Sa palagay nga niya, kaya raw niyang mabuhay sa gubat. Nariyan naman ang mga bunga at panghimagas na honey para busugin siya. Parang malaki guys, honey mga guys. Marunong din siya magsibak ng kahoy nang gamit lamang ang kanyang kamao. Ikaw na ang Pinoy Tarzan. Si Tarzan ay isang fictional character na binuo ng American author na si Edgar Rice Burroughs. Nabuong ideyang ito mula sa wild man o taong lumaki sa kagubatan at matagal ng bahagi ng literatura at alamat. At kung si Junri ang Tarzan ng Pilipinas, dapat may Jane din siya. Ngayong February 14, masaya ko kasi may girlfriend ako. Kahit lang isang araw lang kami nagkita, masaya na rin ako. Kaya nga, ngayong may panahon naman na magkita naman kami, balik.
At ang regalo daw niya para sa nobya ngayong araw ng mga puso. Isang confession of love from up above. Happy Valentine's Day, Angeles. I love you. Samantala, balikan natin ang babaeng ito na hindi tulad ni Junbi. Namali naman ang tansya sa paglambitin at dumire-diretso sa pagbagsak. Ang babae sa video ay ang 31-year-old na si Ivy. Nagtatrabaho siya sa Maynila buong linggo, pero kapag walang pasok, dito sa kanilang bukirin ang tambayan niya. Namimitas sa mga prutas na pwedeng kainin o ibenta. Kaya ang pagkahulog daw niya, parang pinagpaglang. Eto nga't naabutan pa namin siyang umaakyat na naman ng puno. Bata pa lang po kasi kami, umakit na po kami ng puno eh. Yung bunga po ng sampalok, binibenta po namin sa nanay ko dati. Nung nahawakan ko pong sanga, yung bulok na po, pag ako, bigla po siyang naputol. Tapos dire-diretso na po ako laglag yun. Likod daw ang unang tumama kay Ivy nang bumagsak siya sa lupa. Pero pinahinga lang daw niya ito. Sa likod lang po yung may tama sa akin, pero hindi naman po yung sobrang sakit. Di rin po ako napilayan. Dapat po tignan po yung hahawakan bago bumaba ng puno. Yung different body organ kasi natin, specifically yung muscle, yung bone, yung litid, they adapt depending on the stimulus. Like for example, yung bone, the more stress you give to the bone, the more stimulus, tumitigas siya. Bakit hindi nagkaroon ng malalang injury si Ivy mula sa pagkahulog? We really cannot say, no, if merong mga unseen na fracture, no, kasi wala namang imaging na ginawa. Pero we can notice also doon sa video kasi hindi naman siya directly tumama sa ground eh. So na-break yung fall niya eh. So, ideally, yes, in X-ray dapat yung gano'n. Para sa mga kapuso nating lakas makatarsan, tandaan ang gintong aral na kwento niya. Maging matatag sa gitna ng mga balakid, pagkadapa at pagbagsak sa buhay. Ang dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral. Dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin.